Dito, sa kaling ito, sa barangay Don Bosco, sa Parañaque, ay nakilala ko ang batang ito na itago na lang natin sa pangalang Dennis. Si Dennis ay kabilang din sa mga kabataang hindi na nag-aaral o tinatawag din natin na out of school youth. Sa edad niya na 16 ay tumutulong na siya sa kanyang ina dahil dalawa na lang daw sila nito na magkasama sa buhay. Dahil bata pa lang siya ay pumanaw na ang kanyang ama. Kaya naman, imbis na mag-aral ay nagtatrabaho na siya dahil isang labandera lang ang kanyang ina. Hindi sapat ang kinikita nito para siya makapag-aral. Para makatulong sa ina, sa umaga ay nagpapatulong sa kanya ang kapitbahay nila na ibenta ang mga naipong bote, plastic, bakal, karton at dyaryo. Medyo malayo rin ang lugar kung saan ibibenta niya ang mga bakal, bote at iba pang ipinabibenta sa kanya. Kaya gumagamit siya ng sidecar para kahit papano ay hindi siya mahirapan. Hindi gaya kapag kariton ang gamit niya, itinutulak niya. Mas mahirap pag iyon ang kanyang ginamit. Malayo-layong tulakan ang gagawin niya. Matapos niyang ibenta, ay binibigyan din siya ng pera. Depende kung magkano o gaano karami ang kanyang napagbentahan. Para sa kanya, isang malaking tulong na o malaking bagay na ang kanyang ginagawang pagbibenta. Dahil kung magkano man ang kanyang kinita galing sa kanyang pinagbentahan, ay isang napakalaking bagay na yun para makatulong sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Matapos manangalihan ay pumupunta na sila sa kanilang trabaho. Napansin ko na siya lang tanging bata sa lahat ng kasama niya. Halos lahat maliban sa kanya ay matatanda na at may mga asawa na. Medyo malayo rin daw ang pinagtatrabahuan nila. Minsan nilalakad lang daw nila ito at kung minsan ay nakikisakay sila para makarating agad sa kanilang trabaho. Minutos namin narating ang lugar ng kanilang pinagtatrabahuan. Siguro, kung naglalakad kami, ay aabutin kami ng 1 oras o mahigit pa. Pagkarating namin dito, ay bumungad agad sa amin ang isang napakalaking truck na nakaparada. Nalaman ko na sa loob ng truck na ito, nakalagay ang napakaraming libro na kanilang ibababa. Pagdating namin sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuan, ay nalaman ko mula sa kanya na ang kanyang pagtatrabaho o ang kanilang pagtatrabaho ay taga-baba ng mga libro, pocketbook, magazine at karton. Depende ang kanilang kinikita sa kanilang ibinababa. Kapag libro o pocketbook, kumikita sila ng 300 pesos. Pag magazine naman, 350. Dahil mas mahal daw
ang magazine kumpara sa libro o pocketbook. Kapag karton naman, 200 lang dahil mas mabilis ang pagbubuhat kapag nakakarton na daw. Depende ang binabayad sa kanila kung gaano katagal ang trabaho na gagawin nila. Kaya mas mura ang karton dahil kung minsan 4 na oras lang nila ito ibinababa kumpara sa iba na kapag pocketbook o di naman kaya ay magazine, inaabot sila ng 5 oras o higit pa. Bakit hindi ka nag-aaral? Kasi kulang yung pinakita ni mama, tsaka maraming binabayarang utang. Kasi nangungupahan din. Kaya hindi na ko kayang pagkakulong. Kaya ba nagtatrabaho ka na? Oo. Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Nahihirapan din. Bakit? Ba't ka nahihirapan? Kasi kung bigat yung mga ibang yung binababa namin. Mabibigat? Gaya nung ano? Karton. Magkano naman yung kinikita nyo? Depende sa binababa namin. Pag karton, magkano yun? 200. Ano pa yung ibang binababa nyo? Magazine. Magkano naman yan? Ha? 350. Ano pa? Libro. Mga libro. Magkano yun? 300. Gano'n naman katagal ninyo binababa yung ano, yung mga yung magazine o kaya libro? Minsan mga ano, sinutin ng mga tapos yung mga ano, mga eskrito. Alas 2, alas 5. Ano yun? Libro o karton, mga gano'n? Pag karton, gaano katagal yun? Mga ano lang, mga 4 na oras. 4 na oras, karton. Pag libro, ang libro, mga 5 oras. Bakit mas matagal yung libro? Sabog. Papayag pa namin. Kailangan nyo pang ayusin. Kasi pagka, ano, pag karton, ano na lang, buhat-buhat na, pamada na lang. Bakit mas mahal yung magazine? Kasi, mas mahal yung magazine kasi, pag sabog yung magazine, mabigat, mahirap ipahit. Mas mahirap, mas mahal. Ganun din, pag magazine, matagal din. Magkano, ayan o, gano'n naman katagal yan? Ng libro. Hindi ka ba naiilang din sa trabaho mo? Kasi pansin ko ikaw lang yung pinakabata din sa kanila eh. Halos lahat sila matatanda na, may mga asawa na nga yung iba eh. Hindi naman. Bakit? Kasi kasanayan ko lang sila makasama. Kasi sila rin yung nagsasama sa akin. Sa trabaho mo, sila yung nagsasama sa'yo, kaya close mo na rin. Bakit ka nagtatrabaho? Matulungan mo mama mo? Wala na yung papa mo, kaya nagtutulungan na lang kayo ng mama mo sa pagtatrabaho. Hindi ka ba naiinggit sa mga bata na nag-aaral? Bakit ka naiinggit? Nagtatrabaho. Naiinggit ka na sila nag-aaral, nasa eskwelahan. May hawak ng papel, tsaka ballpen.
Tapos ikaw, ang hawak mo, karton, o kaya karton, libro, o kaya di naman magazine. Ano yung mensahe mo sa mga bata na nag-aaral pa? Huwag nila sayangin yung pag-aaral nila. Wag nila sayangin yung mga pagkakataon na nag-aaral sila. Mahalaga talaga sa tao. Para sa lahat na mga kabataan na nag-aaral pa, sayangin yung pagkakataon na binigay sa inyo. Habang siya ay kausap ko, nabigla ako sa mga sumunod na lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko naman sana dapat gagawin ng mga bagay na ito eh. Kung hindi ko lang nakikita na nahihirapan si mama. Kung sapat lang sana ang kanyang kinikita, nasa eskwelahan sana ako at nag-aaral. Malayo sa ginagawa ko ngayon. Pilit na lang naman ako magtrabaho dahil may pagkakataon na wala kaming kinakain. Na kahit mahirap, kailangan gawin. Awa sa ina ang nagtulak sa kanya, kaya niya nagawang magtrabaho. Dahil ayaw niyang nakikita na nahihirapan ang kanyang ina na nagtatrabaho lamang mag-isa. Kaya niya sinubukang magtrabaho ay para makatulong at hindi maging sakit ng ulo sa kanyang ina.